Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Miyerkules na naman po ng hapon, mga kanutrisyon, at meaning One Nutrition, One Nation na. Ako po si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, na umeere mula dito sa opisina ng National Nutrition Council sa Taguig City, Metro Manila, para sa isang oras na pagbibigay ng impormasyon sa nutrisyon. One Nutrition, One Nation. Kapag may dumarating na sakuna, lagi tayong pinaalahanan sa radyo, sa telebisyon, sa dyaryo, at sa internet ng iba yung pag-iingat upang makaiwas sa trahedya. Lagi ding sinasabi na mag-imbak ng pagkain at tubig. Tara na at makinig upang maging handa sa sakuna. Talakayin natin sa araw na ito ang food security during emergency. Paano ba tayo makapaghahanda para sa kalamidad o sakuna tulad ng bagyo para hindi tayo magutom? Antabayanan natin yan mamaya, mga kanutrisyon. One Nutrition, One Nation. Magkikibalita rin tayo sa ating opisina dyan sa Region 12 or SOCSAR Gen. Makakapanayam natin mamaya sa linya ng telepono ang Nutrition Program Coordinator dyan sa Coronda del City. Siyempre, ang balita na idadala ng ating One Nutrition reporter mamaya at para maging updated tayo sa dala ng ating nutrition community. Hindi mawawala ang ating recipe queen, siyempre, na siya namang maghahatid ng tortang malunggay. Kaya tutok lang kayo mga kanutrisyon dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Huwag magutom sa panahon ng bagyo o sakuna. Mag-imbag ng pagkain at malinis na tubig. Maging handa para iwas trahedya. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng isda, karneng hindi mataba, manok, itlog at butong gulay araw-araw para sa maayos na paglaki at pagsasaayos ng kalamnan para sa manusog na pangangatawan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Ano kaya ang balita na dala ng ating One Nutrition Flash Reporter ngayong New Year? Go ahead, Miss Liza. I-share mo nga ang balitang dala mo ngayong araw na ito. Masustansyang araw po sa inyo, Asik Bernie, at sa lahat ng tagapakinig ng programang One Nutrition, One Nation. Ang news feature po natin sa linggong ito ay tungkol po sa tugon ng nutrition community para sa mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda para sa pagtiyak ng kanilang nutrisyon. Dahil sa pananalanta ng bagyong Yolanda, tinatayang aabot sa 2.94 milyong individual ang maaaring maging malnourished. Tinataya rin na aabot sa 12,000 na mga batang edad 6 to 59 months ang magkakaroon ng severe acute malnutrition o yung parang butot balat na lamang ang itsura. At 50,000 naman ang magkakaroon ng moderate acute malnutrition o yung mga biglang pumayat. Bukod pa dito, tinatayang higit na 100,000 buntis at nagpapasusong ina ang maaaring maging malnourished. Kaya naman po, isa sa naging agarang hakbang ng National Nutrition Cluster ay bumalangkas ng isang Nutrition Strategic Response Plan na ang layunin ay mabawasan ang peligro ng pagdami ng mga namamatay at nagkakasakit sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang kalagayang pangnutrisyon bago pa man mangyari ang bagyong Yolanda. Kaya naman po, base sa pagsusuri ng mga nakalap na secondary data, ang Nutrition Cluster ay magpapatupad ng ilang priority nutrition interventions sa mga priority provinces sa Region 6, 7, and 8. Kasama na dito ang pagsuporta at pag-promote ng naaangkop na pagkain para sa mga sanggol at maliliit na mga bata sa pamamagitan ng pagtatalaga ng ligtas at supportive na lugar sa mga evacuation center na gagamitin para sa breastfeeding, counseling, at iba pa. Para maiwasan ang micronutrient deficiencies,
ay patuloy ang pamamahagi ng micronutrient supplements sa 6 to 59 months na mga bata, buntis at nagpapasusong mga ina at matatanda. Bukod pa dito, ang National Nutrition Cluster ay magbubuo ng mga protocol at guidelines para maiwasan at i-manage ang severe acute malnutrition at moderate acute malnutrition na sa kasalukuyan ay wala pa po sa ating bansa. Ayan po, Asik Bernie, ang ating news feature for the week. Maraming salamat, Miss Liza, ang ating One Nutrition reporter, at sana mapabilis palalo ang recovery at makapagsimulang muli ang ating mga kababayan dyan sa Visayas. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. Maari ka bang kumain ng sari-saring masustansyang pagkain araw-araw? Kailangan mo kasi ng mahigit sa 40 iba't ibang sustansya araw-araw para sa malusog na pangangatawan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Limitahan ang maaalat, matataba at matatamis na pagkain para iwas sa sobrang kolesterol sa dugo, iwas sa sakit sa puso, iwasan ang sobrang asin at pagkaing maraming sodium para iwas sa hypertension. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Tulad nga ng nasabi ko kanina, mahalaga yung pag-iimbak ng pagkain at malinis na tubig sa panahon ng sakuna tulad ng bagyo. Kailangan ng sapat na pagkain para sa pamilya upang maibsan ang kagutuman bago, habang at pagkatapos ng sakuna. At higit sa lahat, para maiwasan ang malnutrisyon lalong-lalo na ng mga sanggol at mga bata. Kaya naman ngayong hapon, kasama ko ang Chief ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council na si Miss Maria Lourdes A. Vega, o mas kilala din sa pangalang Miss Didi, sa ating technical segment na Food Security During Emergencies. Isang masustansyang hapon sa iyo, Miss Didi, at welcome dito sa One Nutrition, One Nation radio program. Magandang hapon din sa inyo, Asik Bernie, at sa ating mga tagapakinig sa One Nutrition, One Nation Radio. Okay. Simulan na natin ang ating talakayan, Miss Didi. Sige po. Bakit ba kailangang matiyak ang sapat na pagkain at tubig sa panahon ng emergencies tulad ng bagyo? Una, di ba mahalaga naman talaga ang pagkain at tubig kahit walang emergencies. Tama. Pero, lalo na pag nagkaroon ng emergency, mas mahigit yung kanyang ang pangangailangan sa mga ito dahil nagkakaroon ng disruption, di ba, pagbabago doon sa buhay ng mga tao at mas marami magkaroon ng sakit, maaring may mawalan ng hanap buhay. Kaya kailangan may mga ginagawa para matiyak na may sapat na pagkain at tubig sa panahon ng emergency. Ano yung kailangan nilang paghahanda para matiyak na sila ay food secure sa panahon ng sakuna? Actually, dapat magsisimula yan sa pagiging food secure bago mag-emergency talaga. Pero mahalaga din na ang bawat pamilya merong paraan ng pag-imbak ng pagkain, lalo na kung meron ng babala na magkakaroon ng nangyari bagyo. So sana maganda kung may nakatabing pagkain kagaya ng bigas, mga delata, yung noodles na madaling maluto, pero piliin lang natin yung fortified na noodles, siguro yung dried na fish, at iba pang pagkain na hindi na kailangang lutuin or hindi siya madaling masira at pwedeng itabi sa matagal na panahon. Pag hindi pa naman, kunyari hindi pa naman nagbabahay, ganun, magkaroon din ng vegetable garden at mag-alaga ng mga hayop sa bakuran. Pero kung kunyari meron ng babala na magkakaroon ng bagyo or parang ganong klaseng ganong klaseng disaster, pwede nang isipin saan ba dadalhin yung hayop para mas maging secure siya. Yung vegetable garden, silipin, baka pero nang pwedeng i-harvest para magagamit din yun sa mga susunod na araw at para hindi rin masayang yung naging pagod. So, ganun pa rin. Maaari din magkaroon ng parang sariling grow ng pagkain sa bakuran na maaari din kami. Nabanggit mo kanina, Miss Didi, na pwedeng mag-imbak o magtabi ng mga delata. Nakita natin sa marami ng mga sakuna na kung minsan nawawala yung mga gamit pambukas.
Oo nga. Oo, di ba? Kasi na-imbak natin yung pagkain pero nakalimutan natin yung mga pambukas nila. So, meron naman na ngayon, ano, na Nabibili na, yung natatanggal ka agad. Oo, tanggal na kagad. So, that helps a lot pagka, emergency. Pero maganda rin siguro din na pag nakikita natin tumataas na yung tubig, di ba? Oo. Nagsisimula ka mag-empake ng damit. Correct. Siguro pag nagkaroon na ng alam mong signal number 2 sa inyong lugar, at alam mong binabaha yun, talagang inahanda mo na, yung parang may checklist ka. Oo. At sinahanda mo siya, lalagay mo siya sa isang basket o isang supot. Or Kasama isang na timba. Oo, timba. Oo, Kasama oo. na yung Pambukas. umbrella natin. Oo, Pero, oo. kung makahanap ka nung natatanggal, mas maganda nga. Oo, kasi normally mas mahal yun, di ba? Oo nga, kaya nga. So, during naman or habang meron ng panahon ng sakuna, madadagdagan pa ba o ano bang special na paghahanda? Una-una nga, dapat lumayo. Kung kunyari alam mong nasa harm's way ka, di ba? Kung maaari, bago pa mangyari yung sakuna, kailangan nang lumipat sa ibang lugar, dala mo yung iyong supplies, at kung usually naman mga evacuation centers yon, di susunod lang tayo dun sa alituntunin ng evacuation centers. Okay. What about tubig, Miss Didi? Di ba parang sa normal na buhay, mahalaga ang tubig sa katawan, pero pagdating ng panahon na may disaster, mas mahalaga ang tubig kasi madami siyang gamit, di ba? Yung gamit siya pag-inom, gagamitin natin siya sa paghuhugas ng kamay at paglilinis ng katawan, gagamitin natin siya sa pagluluto at paglilinis ng mga pinagkainan. So, ganun kahalaga ang tubig kasi madami siyang gamit. Ibang gamit. So, hindi lang pala pagkain yung i-imbak natin or i-prepare natin prior or bago. Kasi yung kailangan, di ba, una, kailangan mo maghugas ng kamay. Pag kunyari, nanggaling ka ng palikuran, kailangan mo maghugas ng kamay. Tapos, pag maghuhugas ka ng mga pinggan, kailangan mo din ng tubig. Pero syempre, pinakamahalaga doon talaga yung tubig na naiinom na dapat natitiyak natin na ito ay yung tinatawag na safe na tubig. Ligtas, malinis. Malinis na tubig. Okay. So, akin munang puputulin ng magandang usapan namin ni Miss Didi upang biglang daan ang mahalagang mensahe. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Bawal ang pasaway. Kumuha lang ng kanin lang kayang ubusin. Bawat butil ng kanin ay mahalaga. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin para sa healthy lifestyle at iwas sa cancer, diabetes at sakit sa puso, maging aktibo. Pumili ng masustansyang pagkain, i-manage ang stress at iwasan ang pag-inom ng alak at huwag manigarilyo. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang programang One Nutrition, One Nation at ako po si Asek Bernie Flores. At kasama ko pa rin si Miss Didi, ang Chief ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council sa ating technical segment na Nutrition in Emergencies. So Miss Didi, balik tayo sa discussion. Paano ba matitiyak ang nutrition ng mga sanggol? Ito naman mga infants kasi di ba sila yung pinaka-vulnerable sa malnutrition sa panahon ng disaster? Okay, kung talagang iisipin natin, kung ang sanggol ay nabe-breastfeed bago yung disaster, siya siguro yung pinaka-food secure na tao sa lahat. Okay. Kasi di ba nandun yung nanay niya, nandun yung kanyang gatas sa nanay niya. Kaya talagang mahalaga na sana ang sanggol ay naka-breastfeed kung 0 to 6, kung less than 6 months old, breast milk lang, at kung more than 6 months old, patuloy pa rin ang nag-breastfeed. So yun ang isang pinaka dapat na security mo doon. Bago pa lang parang natural na gawin natin practice yung pag-breastfeed. Ngayon, pag nagkakaroon ng mga disaster or emergency, madami ng LGUs ang marunong nang mag-mobilize ng kanyang mga breastfeeding support groups. So pupuntahan nila sa evacuation center, kakausapin yung mga nanay. Walang ibang gagawin kundi parang pupumustahin lang yung mother, i-assure niya, i-remind ang mga nanay na ito pa rin ang pinakamaganda at tamang gawin sa mga ganong panahon. Nakita din natin sa mga nakaraang emergency
na merong ibang mga volunteers na nanay na pupunta talaga sa evacuation center para talaga magpasuso ng mga bata, di ba? Yung, halimbawa sa Zamboanga, yung isang, di ba, daycare worker, pumunta sa evacuation center, tapos pinasuso niya yung ibang bata. Yung isa nating staff mismo, dito sa MMC, gano'n lang ginawa niya nung nagpunta sila sa Villamor area. Evacuation. Talagang nagpunta siya para maging parang rest nurse. So, pwede rin yung isang sistema. Ikatlo, iwasan natin yung pagtanggap ng mga donations ng infant formula at ng milk. Kahit na sinasabi ng mga taong parang mali yata yung hindi tanggapin yung mga donations samantalang kulang ang pagkain, yung mga ganun. Kasi lalo na kung walang tubig na malinis, baka mas madami pang harm ang gagawin mo. Talagang napakita na sa ibang pag-aaral na yung mga evacuation centers o evacuation camps na nagkaroon ng infant formula sa kanilang kasama ng mga binibigay sa mga tao, pero walang tubig na malinis, mas mataas ang diarrhea. At malaki yung chance na mamatay mo. Correct. Kaya maigi, iwasan yun. Or kung magkakaroon man, kailangan hindi ipamimigay, hahawakan ng isang grupo, ihahanda siya centrally. Mas mahirap yun actually kasi pag inisip mo yung management na mahirap. Ihahanda mo centrally para matiyak na malinis ang tubig, hinanda siya sa tamang proportion, or pwede din namang itabi siya tapos gamitin siya sa pagluluto ng pagkain na ipamimigay. Oo, masarap sa macaroni soup yan na may may gatas. Balikan ko lang, Miss Didi, yung pagpapasusod. Di ba sa during emergencies din kasi may mga nagpapasusong ina na ang sabi nila doon ay inuurungan. Oo. Totoo ba 'yon? Ang sinasabi ng mga eksperto hindi naman Dahil daw sa talagang stress? umuurong. Oo. Kaya nga mahalaga na pupuntahan sila ng support group. Kasi minsan yung act lang ng pakikipag-usap at pagkikwento mo lang yung pinagdaanan mo, malaking bagay na yun sa pag-relieve ng stress. Pag-relieve ng stress. Kaya talagang pag pumunta yung mga breastfeeding support groups, minsan nangungumusta lang sila, di ba? Hindi naman nagdi-direct intervention na sige na mag-breastfeed ka kasi baka lalo ma-stress yung nanay, di ba? Talagang ang purpose nun is kausapin ng nanay, kumusta siya, tapos tsaka ka mag-segue dun sa dapat sana sundan patuloy na mag-breastfeed. At saka ngayon yung mga evacuation center may mga anong tawag dun sa yung mother yung mother baby. Tawag natin doon mother baby friendly spaces. Kung saan hangga't maaari ihiwalay natin ang mga buntis na nanay at saka yung mga nanay na may maliliit na anak sa isang lugar na mas pribado, mas malayo doon sa magugulot na daming tao. Para mas makalma nga sila. Tapos makapagpatuloy na mag-rest. Okay, kung sakali namang may mga bata na naging sobrang malnourished dahil sa sakuna, dahil sa kawalan ng makain, ano yung dapat, anong tamang paraan yung pagpapakain sa kanila? Ang unang ginagawa muna talaga dapat ay ipascreen, patignan kung talagang sila ay tumawid na doon sa tinatawag nating acute malnutrition or yung sobrang malnourished. Paano ito malalaman? Ang mabilisang ginagawa, yung sinusukat yung width ng mid-upper arm, yung gitna ng at yung braso ng bata na mas malapit. Sa gitna ng braso ng bata, kinukuha yung circumference niya. At kung ito ay kung ito ay less than 11.5 centimeters, ang bata ay considered na acutely malnourished. Para magkaroon lang ng idea ano ba yung ibig sabihin ng less than 11.5 centimeters, pwede nating i-visualize yung mga takip ng mga bote ng instant tea, yung mga yung mga bote, di ba meron takip yan, yung yellow o yung mga drinks. Yun lang, yung isang ganon, mga 11.5 centimeters. So, maisip mo, ganon kaliit. Ganon siya kaliit. Ganon kaliit. Pag ganon na kaliit, talagang kailangan na siya. Una, tignan, meron ba siyang infection? Meron ba siyang sakit? Kung wala siyang kung may infection siya, kailangan siyang dalhin sa ospital. Kung saan dapat i-manage yung infections niya at bibigyan siya ng ibang klaseng pagkain na mataas sa kalorya at protina at iba pang nutrients na ayon sa kanyang condition.
kung wala namang infection, dapat ma-enroll siya sa tinatawag na outpatient therapeutic program. Okay. Pero hindi pa nga lahat ng lugar may ganito, may Mhm. kakayahang ganito. Pero doon sa mga naka-experience na ng maging bahagi ng outpatient therapeutic program, binibigyan sila ng parang supply ng Plumpy Sap. No, Plumpy Sap. Sap. Oo, para tong kumbaga ay parang peanut Peanut butter, Peanut oo. butter na sa isang sachet na yun lang ang kakainin ng bata. Mhm. The whole time na nasa programa siya. Kasi ito yung parang konti Complete lang, food ito. Oo, Complete konti lang food. siya. Hindi siya masyadong mabigat sa bata. Pero madami siyang calories. Andun na yung kailangan calories, protein, at lahat ng micronutrients na kailangan ng bata. Tapos mga ilang buwan ito, Miss Didi? Depende sa pag-respond ng bata. Kasi titignan mo kung tumataas yung timbang niya or ma-achieve niya yung normal weight or percentage ng kanyang entry level measurement. So, sa mga ganitong kaso, meron tayo ng ganitong Plumpy Nut o SAP? Right. Sa ngayon, diba, nanggagaling to usually sa labas. Yung mga humanitarian organizations like yung mga UN agencies like World Food Program, sila ang nagdadala ng dito. UNICEF, sila yung may supply at pinamimigay yun pag may emergency. Pero, gumagawa na ng pag-aaral ng FNRI, Food and Nutrition Research Institute, para makagawa ng parang malapit dito sa Plumpy Sap na gumagamit ng local nating pagkain. Pero ang pinakamahalaga kasi dun sa mga Plumpy Sap, Plumpy Nut, yung F75, F100, bukod dun sa calories at proteins, mahalaga yung micronutrient mix. Kasi minsan, pag hindi tama yung micronutrient mix, baka maaring mas makasama sa bata. Kaya 'di ba yung doon nga sa pagdinala sa ospital yung bata, dapat yung kanyang at may sakit ang kanyang dextrose, di ba? Walang swero. Yung ibang swero, ibang klaseng swero Hindi yung ibibigay. ordinary. Hindi yung ordinary. Oo. Kasi iba yung composition na ng katawan ng masyadong malnourished na bata. Na pag binigyan mo siya ng usual na swero, pwede niya to Kamatay, oo. And tamang-tama yung segue natin. Dito sa mga sakuna, namimigay ang DSWD ng mga pagkain, di ba? Mga food packs, mga family packs. Sapat ba yung sustansyang dulot ng mga ito, Miss Didi? Okay, ganito. Ang binibigay talaga ng DSWD ay pagkain pang pamilya na may 5 miyembro pang 2 araw. So, ang laman ng isang food pack, 3 kilong bigas, 4 na lata ng sardinas, 4 na lata ng corned beef, 6 na pirasong kape, at 6 na pirasong noodles. Parang pangwalang Parang bata. kulang, no? Parang kulang. Kaya nga, ang isang direksyon, at gusto din naman to ng DSWD, na pag kunyari wala na yung sakuna, yung before na, pag-usapan natin maigi kung paano ba ma-manage ng mas effective to. Kasi parang isang inisip namin, sige, yan ang standard. Kasi sabi ng DSWD, mahirap naman kung may specialized food pack. Ang maari siguro, ito yung standard nila, pero pag nakitang may buntis at saka kaya may bata, meron isang dagdag na isang packet. pack. Para mas madaling i-manage. Mahirap nga naman yung iba-iba, di ba? Lalo na pag magkaroon ka ng kagaya ng scale ng Yolanda, di ba? Ang hirap kasi ang dami-dami talaga. So baka nga pwedeng magkaroon ng separate na lang para. Pero maganda yung open talaga ang DSWD at lagi silang nakikipag-ugnayan sa atin para mas mapaigi nila yung nilalaman. Okay. So, sa puntong ito ay nais ko ng pasalamatan ng ating naging guest resource person na si Miss Didi, Miss Maria Lourdes A. Vega, dahil pinaunlakan niya ang ating imbitasyon na makasama dito sa One Nutrition, One Nation Radio Program at tinakal natin ang napaka-importanteng topic na nutrition in emergencies. So, Miss Didi, baka meron ka pang parting message para sa ating mga kanutrition na nakikinig all over the country? Ang karanasan natin, di ba, hindi na natin masasabing hindi mangyayari sa atin yung emergency. So, dapat maaaring magkaroon tayo ng emergency, pwede nating maisip na mas malala ito dun sa mga na-experience na natin. Huwag na sana. Huwag na sana, pero parang
pag iniisip Parang mo, doon papunta, bawat no? taon na Oo. laging mas severe ng mas severe, Oo, di ba? oo. Ang pinakamagandang preparasyon talaga, yung pagiging pinakahanda, mas handa. Ibig sabihin nun, hindi lang yung paghahanda na meron kang nakatabing pagkain, kundi inaalagaan mo talaga yung nutrisyon ng pamilya bago pa magkaroon ng sakuna para mas meron kang panglaban. At kung talagang magkaroon ng una yon, yung bago magkaroon ng nutrition. At sana yung mga gumagawa ng programa, lalo nilang pag-igtingin yung mga activity para sa infant and young child feeding. Kasi nga yung breastfeeding, hindi mo mapipilit yon, pero kung naging natural na siyang practice, kahit na magkaroon ng sakuna, matutuloy pa rin yun. Tapos ituloy din natin yung mga programa ng preparedness. Mahalaga kasi sa tao na malaman niya na pag ganito ang sitwasyon, saan siya pupunta at meron katiyakan kung anong gagawin niya at anong siguradong mangyayari, matatanggap niya. At saka ikatlo nga, yung mga parang lagi tayong on the lookout. So minsan, kahit na may mga workers tayo dun sa lugar na yon, kailangan din natin silang tulungan. Pag sila mismo ang apektado. Pero yun nga, pinakamagandang paghahanda talaga ay pagiging mas handa. Nutritionally. Oo. Para may panlaban tayo. Oo. Okay, maraming salamat, Miss Maria Lourdes A. Vega. Siya po ay si Miss Didi, in short, ang Chief ng Nutrition Policy and Planning Division ng National Nutrition Council, na atin pong nakapanayam sa ating technical segment na food security during emergencies. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. An egg a day is okay. Ang itlog ay mura at masustansyang pagkain na sagana sa protina. Kung ikaw ay physically healthy, maaari kang kumain ng isang itlog araw-araw. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Sigurado ka bang malinis ang kinakain mo? Ang tubig mong iniinom, baka magkasakit ka. Tiyakin malinis at ligtas ang pagkain at inumin para iwas sakit. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din kayo dito sa One Nutrition, One Nation. At ngayon naman ay makakapanayam ko ang Nutrition Program Coordinator ng Region 12 na si Ms. Arceli M. Latonio upang kumustahin ang nutrition situation ng SOC Sargen. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Niknik. Magandang hapon sa lahat ng mga listeners ng One Nutrition, One Nation radio program ng National Nutrition Council. Okay, kumusta? Happy New Year! Happy New Year po sa lahat. Happy New Year, ma'am. Oo. Kumusta naman ang nutrition situation ngayon sa Region 12, Ms. Niknik? Sa Sargen po, sa Region 12, medyo maganda din po ang resulta ng ating Operation Timbang. Base sa latest na Operation Timbang sa Region 12, from 10.54% 2004, naging 8% na lang po sa 2013. Ilan na lang, kamo? Bumaba din po lahat halos Naging 8%. ang prevalence ng malnutrition sa Region 12. 8% ba yon, sabi mo? 8% po. 8% from Opo. 10.54. 10.54 sa 2010. 2010. Oo. Kasi 2004 ang... sa 2013. Okay, ulitin natin. OPT 2013 ay 8%. 8% na lang po. Bumaba siya from 10.54 Opo. noong 2010. 2010. 2010. Opo. Okay. Okay. Pero ano ang iyong coverage, OPT coverage, Ms. Nick? Ang OPT coverage namin is almost 79% lang po, ma'am. 79%. Pero parang partial pa lang ito yung 2013 kasi meron pa kaming binavalidate na isang province. Kaya hindi pa namin sure kung tumaas pa ang coverage or kung ano na yung resulta ng malnutrition sa Region 12. Meron pa kaming hinintay na mga data from isang probinsya po. Okay. Pero para sa ngayong taon, 2014, sinasagawa na ba ang Operation Timbang? Para po kasi sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ang nire-refer po ng ating Regional Nutrition Program Coordinator na si Ms. Niknik sa Region 12 or SOC Sargen na
tinatawag niyang OPT ay ang tawag po dyan ay yung Operation Timbang. Ito po yung malawakang pagtitimbang ng mga bata na edad hindi pa nakakatungtong sa 5 taon para malaman yung nutrition situation sa kabuuan sa buong barangay. Kasi kada barangay po ay nagsasagawa nitong pagtitimbang. At yan pong resulta ng Operation Timbang ang ginagamit naman para sa pagplaplano ng pamahalang lokal ng kanilang mga nutrition program. So taon-taon po ay ginagawa ang Operation Timbang or OPT tuwing first quarter ng taon, January hanggang March. At yung resulta po niyan ay isinusumite ng mga barangay workers, health and nutrition workers, karamihan po ay mga barangay nutrition scholars. At sinusumiti po nila yan sa next higher level nila. So, sa kanilang Municipal Nutrition Action Officer at binibigyan ng kopya ang midwife or ang Municipal Health Office. At ito naman yung binubuo ng munisipyo, isinusumiti naman sa mga lalawigan o kaya naman ay diretso naman mula sa barangay hanggang sa lungsod. Hanggang makarating po sa Kilamisniknik, sa region, sa regional center o sa regional office, bago naman po nila yun binubuo at isinasubmit sa National Nutrition Council. Yan po yung picture. At pagdating naman dito sa aming opisina ay tinitingnan po, ina-analyze din po yan ng aming isang division dito sa central office. Tinitingnan din at tinatanggal yung mga baba ang OPT coverage o yung bilang ng mga bata na hindi natimbang. Kung medyo mataas po yung mga bilang na hindi natimbang, hindi po yun isinasama sa kabuuan report. At yun ay isinusumiti naman natin sa Department of Health para naman makita sa Department of Health ang pangkabuuan or national na performance ng mga lalawigan. Diyan po sa kanilang LGU scorecard, yung datos po na nanggagaling sa Operation Timbang ay ginagamit ng Department of Health para i-evaluate naman ang mga lalawigan base sa kanilang health at saka nutrition situation. So, pag ang lalawigan po ay maganda ang performance, yung ibig sabihin mababa ang prevalence ng underweight na mga kabataan, sila po ay isa yan sa mga ginagamit na standard para mabigyan ng ayuda yung lalawigan na yon. So yun po yung pinag-uusapan namin ni Miss Niknik para naman maintindihan ng ating mga tagapakinig Miss Niknik kung ano ba itong mga sinasabi nating mga numero. So, ang concern ko, Ms. Niknik, ay sana mapataas pa yung proportion ng mga kabataan na dapat timbangin na talagang natitimbang para yung litrato or yung picture na lalabas dun sa ating report ay talagang mas malapit sa katotohanan. So, nagpapasalamat po kami sa ibang LGU ngayon kasi nag-i-invest po sila sa pagbili ng mga bagong weighing scale, height board. Pero sa ngayon, noong 2013, hindi pa po nila kinuha yung height ng lahat ng province. Kasi kulang pa sila ng yung equipment para sa paggamit sa pagkuha ng height ng mga bata. So this year, hopefully, kahit na 80% na lang ng LGUs ay magkakaroon na ng height board para naman makuha yung mga height ng mga bata sa Region 12. Sa limang cities and 4 provinces, ang may pinakamataas na malnutrition rate ay ang Sultan Kudarat pa rin. So for how many years, sila pa rin ang nangunguna sa may pinakamataas na malnutrition rate sa Region 12. Pero sa lahat, sa 9 areas na ito, bumaba lahat halos ng prevalence ng malnutrition, pero ang tumaas lang dito ang Coronadal City. Slight increase lang naman po. Pero halos lahat ng areas bumaba. So, kaya ang results ng Region 12 ay bumaba din. Sa overall, sa pangkalahatan, bumaba ang malnutrition. Okay. Dahan-dahan po. So, sa maraming mga programa ngayon na
ini-implement ng iba't ibang sector, agency, mga non-government organization, or ng LGU, at least man lang nakakatulong yun sa pagbaba ng malnutrition rate ng Region 12. Oo, tama. Okay. Mabuti naman marinig yan at sana nga mas marami pa yung sumuportang lalo na ng mga pamahalang lokal. Dagdagan pa nila yung kanilang budget para mas marami pa silang mga barangay. Lalo na yung mga nasa medyo isolated na mga lugar. Marami pa dyan, di ba, Miss Nick, sa region? Actually, ma'am, ang may pinakamataas na malnutrition doon sa mga bundok-bundok, sa mga IT areas. Kaya yung focus namin ngayon sa Region 12 ng RNC ay kailangan itutok yung mga programa, mga services doon sa mga IT areas, lalong-lalo na sa mga malalayo. Yun lang naman talaga ang may nakikita na mas mataas ang malnutrition sa mga areas na yun. So, sana lahat ng agency mag-focus na sa kanilang intervention doon sa mga IT areas. Oo. Sa mga indigenous peoples. Opo. Oo. Okay, maliban dyan sa focus sa mga IP communities, ano pa yung inyong upcoming activities for this year, ngayong taon na ito, Miss Nick? Of course po, sa tulong ng National Nutrition Council sa pagkakaroon ng medyo malaking budget, meron po tayong mga interventions, mga programs para sa mga priority groups or areas sa Region 12. Una-una, itong nutrition information and dissemination na ini-encourage namin lahat ng mga LGUs, mga local nutrition committees na magsasagawa ng mga nutrition information activities, lalong-lalo na ang pag-organize ng breastfeeding support group, pagkakaroon ng pabasa sa nutrition. Of course, nakakatulong din yung talaga yung ating mga IEC materials na binibigay sa mga local government units, lalong-lalo na sa barangay, sa mga health centers, and other implementers ng nutrition program. Sa tulong po ng ibang non-government organization, tumutulong sila sa pagkakaroon ng mga gawain or mga interventions para i-focus doon sa mga priority groups, lalong-lalo na sa mga mothers at saka yung promotion ng breastfeeding. Ito namang local media campaign. Nakakatulong Actually, ba? hindi pa namin na-organize yung local media, pero talagang supportive sila masyado sa information dissemination na ginagawa ng National Nutrition Council. So, very supportive po sila. So, yung Katumbas ay Biyaya, ang laking tulong daw po ito. Ito yung feedback ng mga listeners sa radio station na malaking tulong sa kanila yung Katumbas ay Biyaya na pinapakinggan nila everyday sa radio station. 6 na radio station po ng Region 12 ang nag-i-air ng Katumbas ay Biyaya. And ngayon, meron kaming ipamimigay na DVD player with speaker para sa mga LGUs na qualified na magkaroon na gagamitin nila sa kanilang information dissemination, lalong-lalo na yung mga nutrition messages doon sa community. So sana ito ay magiging venue para madagdagan talaga ang kaalaman ng mga community regarding sa wastong nutrition. So itong DVD player ay 30 units ito na ipamimigay sa 30 LGUs na meron kaming criteria to provide them this unit. Ano to, mga barangay o mga bayan? Mga LGUs po, para ang LGU, ang munisipyo, sila ang gagamitin nila ito para sa barangay. Halimbawa, magkakaroon sila ng parang caravan. Ng caravan or mga session. Pwede nilang gagamitin itong nutrition messages na ginagawa ng National Nutrition Council, lalong-lalo na yung NGF flags, yung Katumbas ay Biyaya. Kasi parang ito ang feedback talaga ng mga radio station at saka ibang mga listeners. Maganda talaga siyang material para madami silang makuha ng mga information, lalong-lalo na sa nutrition at saka health. Okay. Sana ito ring One Nutrition, One Nation pagdating sa inyo ng kopya ng sige po. program. Isama nyo rin sa ipapakopya o riripati ipapakopya namin. Kaya isa sa activity namin, ma'am, nagpapakopya kami ng maraming Katumbas ay Biyaya na pinamimigay doon sa mga LGUs at saka mga non-government organization at saka mga schools or private organization. So, nagugustuhan talaga nila yung material natin. Maganda yun. Paparating namin din sa mga iba pang kasama natin na involved
sa production ng Katumbas sa Biyaya para naman matuwa sila na Oo, congratulations Na ano? talaga sa kanila kasi ang ganda-ganda ng material. Yun talaga ang feedback lahat ng halos nakikinig kahit yung mga nag-ukay-ukay, ma'am ha. Yun ang yung pinapakinggan pala nila. Sabi ko nga sa mga radio station, magbigay sila ng comment or feedback or survey results kung ano yung listeners nila. oo, yung mga na-learn ng mga tao, ganon. Oo. Okay. O sige, maraming salamat Miss Nick at maiksi lang ang ating pagkakataon ngayong hapon. Baka meron ka pang last message or few words para sa ating mga tagapakinig. Sa lahat ng mga tagapakinig, sana regular na pakinggan ninyo ang One Nutrition, One Nation na programa ng National Nutrition Council para marami tayong matutunan sa Waso Nutrition. Salamat po and good luck and congratulations sa National Nutrition Council. Okay, maraming salamat Miss Nick. Nakapanayam ko po ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa Region 12 or SOCSA-GEN na walang iba kundi si Miss Arceli M. Latonio. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Anong kailangan mong gawin para tumibay ang buto at ngipin? Uminom ka ng gatas at kumain ng mga produkto nito, pati maliliit na isda at shellfish, at syempre breast milk para kay baby. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Ang ating Nutri-Trivia ngayong hapon ay tungkol sa malunggay. Ang malunggay ay kilala rin sa Ingles bilang horseradish or drumstick tree. Itong drumstick tree ay sa Nigeria ito mas kilala. Ang malunggay ay isang pangkaraniwang puno na madalas nating nakikita sa mga bakuran, sa tabing kalye, actually sa tabing kanal, marami rin, at sa mga bukid. Ang mga dahon ng malunggay ay maliliit, pabilog, at nakakumpul sa mga tangkay. Ang malunggay ay madalas isahog sa mga sabaw at iba pang ulam. Mayroon din ng bunga ang malunggay. Ang mga buto naman na nasa loob ng bunga nito ay maaari ring lutuin at kainin. Masarap yan sa dinengdeng. Sa mga Ilocano dishes, laging kasama ang bunga ng malunggay, pati na rin ng dahon. Pati ang bulaklak ng malunggay ay nakakain din. Madaling itanim at palaguin ang malunggay. Itusok lang po sa lupa ang mga sanga o kaya yung mga buto. Tutubo rin ang mga buto. At di na kailangan masyadong alaga. Plant and forget nga ang tawag sa malunggay eh. Ang isang puno ng malunggay ay nabubuhay ng hanggang 50 taon. Wow, mas matanda pa sa akin. 50 taon. Nakakapagbigay din ito ng 10,000 buto sa loob ng isang taon. Kaya tayo na't magtanim ng malunggay sa ating mga bakuran para mayroon lagi tayo ng masustansyang sariwang gulay. Maging aktibo, kumain ng masusustansyang pagkain, i-manage ang stress, iwasan ang alak at huwag manigarilyo upang maiwasan ang kanser, sakit sa puso at diabetes. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. I am back sa One Nutrition, One Nation at kasama ko ang recipe queen na si Miss Liza Rosaldo upang ibahagi sa inyo ang kanyang nutritious recipe for the day. Miss Liza, balita ko ang iahain mo ngayon ay kasali sa ating Nutri-Trivia, ha? Yes, Asik Bernie. Ang ituturo ko ngayon sa ating mga kanutrisyon ay yung tinatawag na tortang malunggay. Uy, may tortang malunggay pala. Hindi ko alam yan, ha? Opo, ma'am. Mukhang sa tunog pa lang, ma'am, masarap na. Oo nga. So, ready na po ba kayo sa ating recipe? Ilabas na ang inyong lapis at papel para itala ang mga sangkap at paggawa nitong masarap at masustansyang tortang malunggay. Para po sa mga sangkap, 2 at 1/3 na tasang munggo, berde, nilaga at niligis, 1 tasang malunggay, dahon, kalahating tasang baboy, giniling,
1/3 na tasang hipon, dinalatan at tinadtad, 1/2 na kutsarang iodized salt, 2 pirasong itlog, binati, 1/4 na kutsarang bawang, dinikdik, 1/4 na kutsaritang paminta, durog, 1 1/4 na tasang arina, 1/3 na tasang sibuyas, tinadtad ng pino, at 1/2 tasang mantika. Para naman po sa sangkap ng sarsa, 1/4 na tasang suka, 1/4 na tasang asukal, puti, 1/2 na tasang hugas bigas, 2 kutsarang bawang, tinadtad ng pino, 1/3 na tasang sibuyas, tinadtad din ng pino, 1/2 na kutsaritang iodized salt, at 1/2 na kutsaritang pamintang durog. Sa paraan naman po ng paggawa, pagsama-samahin at haluing mabuti ang mga sangkap. Mula sa mga pinaghalong sangkap, gumawa ng manipis na patis. Iprito ng nakalubog sa mainit na mantika hanggang sa pumula. Ihain kasama ang inihandang sarsa. Ayan, Asik Bernie, ang ating recipe na tortang malunggay. Ang recipe for the day ay hango mula sa recipe book na mga piling lutuing gulay, masustansya na, masarap pa, na nilibag ng National Nutrition Council. Okay, maraming salamat ulit, Miss Recipe Queen Liza. You're welcome, ma'am. Oo, si Miss Liza po ang Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Hanggang sa susunod na linggo, Miss Liza, sa iyong masarap at masustansyang recipe. Opo, ma'am, maasahan niyo po. Okay, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Only rice? Kumain ka ng kaya mong ubusin upang sa pinggan ay walang matirang kanin. Magsasaing ka ng sapat at sa tamang paraan upang tutong at tirang kanin ay maiwasan. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Bilang gulay, may tuturing na ginto ang malunggay. Dahil ito na siguro ang isa sa pinakamasustansyang gulay. Hindi nga lang alam ng maraming tao. Kumbaga sa boksingero, ang malunggay ay isang heavyweight dahil bigatin ito sa sustansya. Ang taglay na calcium ng isang basong dahon ng gulay ay katulad ng nasa 4 na basong gatas. O, nyo, heavyweight talaga. Ang taglay naman itong protina ay doble din ng nasa gatas. At ang potassium sa malunggay ay 3 beses na mas marami kaysa sa potassium na nasa saging. At 4 na beses na mas marami ang vitamin A nito kaysa sa vitamin A na nasa carrots. At ang vitamin C naman sa 2 kutsara ng malunggay ay katumbas ng vitamin C na may kita o taglay ng 7 oranges. One Nutrition, One Nation. Bago po ako magpaalam, nais kong pasalamatan ang mga nakasama ko ngayong hapon, lalong-lalo na si Miss Maria Lourdes A. Vega ng National Nutrition Council, Nutrition Policy and Planning Division. Siya po ang Division Chief ng division na ito. At ang atin pong Nutrition Program Coordinator sa Region 12 or sa Socsai GEM na walang iba kundi si Miss Arceli M. Latonio. Maraming salamat din po kay One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Miss Liza Rosaldo ng National Nutrition Council Nutrition Information and Education Division. At sa staff ng One Nutrition, One Nation na sina Ralph Kalukag at Daniel Salunga. Maraming salamat din sa inyong dalawa. One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, kung kayo po ay may mga katanungan tungkol sa ating episode ngayon o meron naman kayong gustong iparating, maaari po kayong mag-text sa number na 0929-157-7034. Yan po 0929-157-7034 at sasagutin ko on air ang inyong mga tanong sa mga susunod na episode. Join na din kayo sa aming Facebook page.
I-like nyo lang po ang One Nutrition, One Nation, open and closed parentheses sa National Nutrition Council. Pati na rin po ang official Facebook page ng National Nutrition Council na makikita sa www.facebook.com/NNCofficial. NNC Official po, one word lang, walang space. Maaari niyo rin pong bisitahin ang official website ng National Nutrition Council na matatagpuan sa www.nnc.gov.ph. One Nutrition, One Nation. Abangan po ninyo sa susunod na Miyerkules ang panibagong topic na ating pag-uusapan at titiyakin namin sa inyo na interesting na naman ito. Huwag niyo pong kalilimutan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Ipagpatuloy po ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin pong masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid ko sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores, mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. At isang manigong bagong taon! Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation. Sa mundo, anuman ang nais makakamit mo, kakaiba ang iyong lakas, tiyaga at talino. Kayang-kaya mo, bilib ako sa'yo. Hinuhod ka sa nutrisyon at alaga ko, inalaga ang wasto ng pagmamahal ko. Alam kong malayo ang iyong mararating. Ang durugo iyong palaganapin. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin. Lahat ng pangarap mo'y makakamit din. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. May tanging lakas ka na tunay at kakaiba. Nutrisyon ng unang hakbang at daan sa magandang kinabukasan. Gamitin mo ang kakaiba mong yaman na nasa iyo, ipagpatuloy mo. Kumain ng tama at alalahanin. Ang wastong nutrisyon ay dapat alamin.